Nawawalang maleta na pinaniniwalaang ninakaw ng isang kababayan na nag-alok ng serbisyong sundo mula sa airport ang dahilan ng pagkamatay ng isang Pilipino na kakarating lang o kakalapag lang sa ibang bansa. Trahedya ang sinapit ng isang pamilyang bagong dating sa Canada matapos atakihin sa puso ang tatay dahil umano sa hindi magandang karanasan sa kapwa-kababayan. Emosyonal na humarap sa Omni News si Melinda Espinosa, kararating lang sa Canada noong December 10 kasama ang pamilya, matapos ang nasa 2 dekada sa Qatar. Pangarap daw ng kanyang mister na si Fabian ang mag-settle sa Canada. Nakaplano na ang pagiging international student ni Melinda habang magtatrabaho naman full-time ang asawa. Pero ilang oras pa lang mula nang lumapag sa bansa, tutuldukan pala ng isang trahedya ang Canadian dream ng pamilya. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Alam ko parang tuwing tinitingnan ko yung pinto, parang gusto ko it's a prank. Kasi wala akong proof na nakitang patay siya. Nung tinawagan ka ng coroner office ba yun, yung nag-autopsy sa kanya, na yun nga, wala na sa heart nga daw. Nakilala ng pamilya ang isang kababayan sa isang Pinoy Facebook group na nag-aalok ng sundo mula airport papunta sa tutuluyang tahanan. Nasaksihan pa ng pamilya kung paano maingat na inilagay ang kanilang mga bagahe sa Ford pickup truck ng driver. Pero hindi na iwasan magduda ni Melinda sa kilos ng driver. 2 beses daw itong bumaba at huminto sa biyahe na tila inaayos sa mga bagahe. Nang maihatid na sila sa bahay, kulang na ng isang bagahe ang bitbit nila. Sabi ng mister ko, hindi pa na ibababa. Sir, kulang po yung bagahe namin. Ang sagot niya, ay baka nahulog. Doon pa lang, nag-ano na ako, sabi ko, imposibleng mahulog. Ilang beses nyo na nga pong tinali, di ba? Nag-alala siguro yung mister ko. Kasi siya yung nag-impake lahat nun eh. So alam niya, mas alam niya sa akin yung laman ng luggage. Kasama ang kaibigan, binalikan pa ni Fabian ang daan para hanapin ang nawawalang bagahe na naglalaman ng mahahalaga nilang dokumento at dito na siya inatake sa puso. Binawian na ng buhay ang kababayan bago pa madala sa ospital. 10 minutes na daw niya nire-revive yung asawa ko. Hindi na daw bumabalik. Halos 10 araw matapos ang insidente, hindi pa magawang maipaliwanag ni Melinda ang buong pangyayari sa kanilang 4 na taong gulang na anak, habang inaalagaan din ang bunso na wala pang 1 taong gulang. Panawagan niya sa driver na sumundo sa kanila. Nakita niya ako, may dala akong anak na maliit. Hindi lang luggage siyang ninakaw mo. Buhay ng asawa ko. Sinubukan ng Omni News kunin ang pahayag ng konsulado sa posibleng tulong na maibibigay sa pamilya, pero wala itong tugon bago ang broadcast. Isang GoFundMe page naman ang sinimula ng mga kaibigan ng pamilya para makatulong sa kanila. Mahirap sa ngayon sa akin, pero unti-untiin ko kasi gusto ko kahit papaano maging masaya din siya at magkaroon siya ng yung peace of mind ba na umalis siya ng ganun. Kasi for sure hindi na kami gustong iwan ng mga bata. Dahil sa limitadong pondo, hindi maiuuwi sa Pilipinas ang labi ng mister. Pero dahil sa tulong ng Simcoe County, maililibing ang yumaong asawa dito sa Orillia. Marami ring mga OFW ang nag-share ng kanilang salubing tungkol sa ganitong pagsundo o pagsakay sa mga transportasyon sa airport, kagaya na lang ng mga nangyayari sa Pilipinas na mga ginagawa ng mga taxi driver na mga kababayan pa man din natin, na dapat daw mas maigi na pamilya na lang ang sumundo o kaya naman ay dapat may dala kayong sariling sasakyan. Dahil hindi lang naman talaga pera ang apektado sa mga ganitong sitwasyon. Kasama dito ang emosyon ng isang tao. Kaya dito sa naging sitwasyon ni kabayan, dahil sa ginawang kalokohan ng isa din nating kababayan, ay dahil sa galit ay na-trigger yung puso niya, kaya siya namatay.